Hi guys! Samahan niyo ko ulit for today's video. Luto serye ulit ang mare nyo kasi nag-request ang nanay ng sinabawang dukyang na maraming dahon ng ampalaya. Buti na nga lang at namalengke ako kahapon at nakabili ako ng dukyang. Nakababad na nga siya maghapon, magdamag pa kagabi kaya malinis na. Tinanong ko kasi ang nanay kung anong gusto niyang ulam ngayon. Sabi ko may pinamalengke akong bangus, tilapia, galunggong at saka yung dukyang. Yung dukyang yung pinili niya. Basta daw lagyan ko ng maraming dahon ng ampalaya. Bale, yan nga yung dukyang na native. Yung niluto ko kasi nung una, yung unang mini vlog ko, malalaki yun. Grabe, sobrang hangin ngayon dito sa bukid. Sa kaldero ko nga siya lulutuin para marami akong mailagay na sabaw para maghigop sila. Bale, heto nga pala yung biglaang uwi ko na nagstay ako dito sa amin ng 2 weeks para may kasama si tatay na mag-alaga kay nanay kasi nga nadisgrasya siya at saka nabalian. Naiwan nga si Samira at saka si Kuya Cypher sa Manila ang nagbantay yung ate kong panganay. Kasi nung nakaraan, yung ate ko na yung umuwi para tumingin sa kanila kaya sabi ko, ako naman yung uuwi. Kahit nga kakauwi lang namin last December, matagal din kami dito. Ang kaibahan nga lang ngayon, ako lang yung umuwi. Hindi ko kasama si Cypher at si Samira. Sa mga time na to, eto pa yung kasigihan ng sakit at kirot ng bali ni nanay. Kaya wala pa talaga kaming maayos na tulog ni tatay. Lagi talaga kaming puyat. Pag nawala na kasi ng bisa yung gamot na iniinom ni nanay na pain reliever, ayan na, sumisigi na siya ng kirot at sakit. Talagang umiiyak siya. Nariyan, nalalagyan namin siya ng pain reliever patch, hahaplasan namin siya, ihahat compress. Kahit man lang papaano makabawas man lang sa sakit at kirot na nararamdaman niya. Sinabi din kasi ng doktor sa akin na yung binigay na gamot is pang-control lang talaga siya ng pain. Hindi talaga siya yung mawawala. Hanggat hindi siya nalalaman or sa Ilocano, basta hampay nga nalasagan na sakit pa'y latta. Sorry na agad kung nakasimangot ang kumari nyo dyan kasi masakit ang ulo ko at nahihilo pa talaga ako kasi wala pa talaga kaming tulog. Sinabi din kasi ng doktor na sa first month hanggang second month na mararamdaman ni nanay yung pinaka-worst stage yung sakit at kirot. Sa Ilocano, agpa-paut-ut nga ko nada. Hindi ko siya ma-explain sa Tagalog. Hinimay ko na nga yung dahon ng ampalaya. Pwede namang bunga, pero ang gusto ni nanay is dahon. Maglalagay nga din ako ng dahon ng sibuyas. Parang panahon ata ng laso na kasi napakadami kong nakikitang nagtitinda sa palengke. Masarap kasi yan ilagay kahit anong sabaw, pampabango, tsaka pampalasa din. Sa mga oras na yan ay nanonood ng TV si tatay tapos si nanay ko naman is nakahiga. Tahimik nga ngayon dito kasi may pasok yung mga pamangkin ko. Habang nag-aasikaso nga ako dyan sa kusina, narinig ko na naman si nanay na umiiyak at masakit na nga na naman daw. So yan, umiiyak nga na naman siya. Nagpapahaplas nga na naman siya kay tatay para kahit paano maibsan yung sakit at kirot na nararamdaman niya. Kahit may maintenance siya na gamot for 1 month, talagang kumikirot pa din siya. Bale, dalawa yung gamot na nireseta sa kanya. Yung maintenance niya for 1 month, pang control ng pain, tapos may isang gamot na mataas yung dosage, malakas siya. Pero ipapainom lang sa kanya yon pag talagang sobrang sakit yung hindi niya kinakaya. May side effect kasi siya, sabi ng doktor nakakasira siya ng liver. Kami lang. Hindi nyo kami lingan. Minibas na yun dito. Katanaw. Kahit big bus. So ayan, na-prepare ko na lahat kaya magluluto na ako habang kinakausap si tatay. Masanay na kayo sa aking tatay, para siyang laging nagagalit at para siyang nakakatakot pero ganyan talaga siya, normal niya na yan. Nakalimutan ko pala hiwain ang aking kamatis. Tamahan gumamit ang kumari nyo ng sangkalan kaya okay na yan. Nagtira nga pala ako ng konting luya, ilalagay ko mamaya pag luto na.
Dinurog ko nga muna yung kamatis bago ko nilagay yung dukyang or shell. Adulterated na nga ipamalingki. Pati mag... Tinimplahan ko nga lang ng asin at saka betchin. Nilagay ko na nga din yung dahon ng sibuyas. Hindi talaga uso ang sangkalan sa kumari nyo eh. Tapos siling green para mas mabango. Tapos tinakpan ko muna. Isang kulo nga lang, tamang nagbukas lang yung mga shell lahat. Tapos nilagay ko na rin yung dahon ng ampalaya. Hindi ko na nga yan pinakuluan. Nilubog ko na lang yung dahon ng ampalaya at okay na yan para hindi siya ma-overcook at mapait. At yan, ready na ang ating ulam. Titikman ko na lang kung tama na yung alat. Paginawak pa. Paginawak pa, madama. Narinig nyo ba ang aking tatay? Sabi niya sa aking nanay, maghuhugas muna daw siya ng plato. Binibiro niya na naman. Dahil maghuhugas pa naman ng plato si tatay, humiga nga muna ako saglit para magpahinga. Okay naman si nanay basta hindi lang talaga nasigi ng kirot at sakit yung bali niya. Napapansin ko madalas siya sumakit pag nagagalaw siya or binubuhat namin or pag nililinisan namin siya kasi syempre hindi maiwasan na magalaw siya. Tapos gabi at madaling araw din. Sinabayan ko na nga silang kumain at pare-pareho na kaming gutom. Binigay ko nga yung mga dahon ng ampalaya kay nanay kay request niya yan. Lagyan daw ng maraming dahon ng ampalaya yung sabaw. Nakalagay nga sa planggana yung ulam ni nanay para diretso itcha na rin yung shell dyan tapos para hindi din siya tumulo. Yun lang muna guys for today's video. Agyaman anak! Bye!